First time ko nga nakainom ng Hoegaarden or eto yung tinatawag nga na wheat beer. At yung original yung unang-una natin natikman. At ngayon nga, ang titikman naman natin etong Hoegaarden peach flavor. At nakikita naman ninyo dito sa isa nating camera, peach flavor siya at wheat beer, 3% alcohol by volume. Pero nakita ko sa India or sa mga other videos, sa kanila 5% yung alcohol content neto. Pero sa Pilipinas yung mga ini-import dito 3% lang. Napakaswerte naman nila, yung iba ay 5%. And expect na natin etong beer na to or yung wheat beer na to na Hoegaarden or beer na fruit flavor, kahit papano yung 3% hindi natin malalasahan. To tell you honestly, yung una kong natikman yung wheat beer natabangan ako. Pero ayun yung original, yung wala pang flavor. At eto, yung titikman natin, peach flavor siya. Meron din akong isa pang binili, yung isa niyang variant, yung parang raspberry ata yung parang pinaka flavor niya or nakalagay doon yung wheat beer rosé. So titikman natin yun sa mga susunod na videos natin. Pero ito muna yung unahin natin. Nabili ko nga pala siya sa supermarket around 150 pesos or 180 pesos. Medyo may kamahalan siya, 500 ml na nga pala siya. At ang pulutan natin, eto, picnic. Meron pa tayong natitira dito. Ilalagay na natin siya dito. And I highly suggest kung gusto nyong tikman to or kung ano yung mga beer na trip ninyong tikman, ang bilihin ninyo yung mga nasa bote, wag yung mga nasa incan kasi merong pagkakaiba yung lasa nila kahit papano. Pero anyway, eto na yung nabili ko. Medyo may kamahalan kasi yung iba, kaya eto na lang yung binili ko. Although 500 ml na siya, hopefully masarap siya. Yan. So nabuksan na natin siya. Without further ado, salin na natin. As a wheat beer mga tropa, medyo may pagka-cloudy talaga yung kulay niya. Ganyan talaga yung karakteristik niya. And sa pagsasalin ng mga ganitong Hoegaarden, meron silang technique or yung parang mas malasahan mo yung pinaka-solid na lasa nila. Huwag mo siyang pupunuin. Kumbaga, magsalin ka lang ng konti. Tapos, etong natitira dito, hahaluin mo siya. Kumbaga, parang yung pinaka-concentrated mix niya mas pulido. Yung maisasalin mo na para magpuno dun sa iyong baso. Pero 500 ml nga to mga tropa ko. And etong baso natin halos 250 ml lang siya. Ayan, ganyan yung kulay niya. So medyo cloudy yung pagkakulay niya and meron siyang yung tipong pagka-orange or medyo characteristic nga ng peach. Syempre peach flavor siya. Napakalakas din ng amoy niya mga tropa. Ang sarap nung amoy niya, literal. Kung i-explain ko yung amoy niya, para siyang candy na napakatamis. Yung tipong candy na gustong gusto natin. Yung tipong candy na nabibili natin sa school dati nung medyo kabataan pa natin. Mga around mga elementary days. Ganun yung amoy niya. Hindi ko lang ma-figure out kung anong klaseng candy yung pinaka-eksaktong amoy niya. Pero once na matry nyo to, mapipigure out nyo rin or magkakaroon din kayo ng idea tungkol dun sa amoy netong beer na to. And to tell you honestly, nung ininom ko tong Hoegaarden na wheat beer, yung original, yung wala pang flavored, talagang natatabangan ako sa kanya. Pero at the same time, refreshing siya inumin. And hopefully nga medyo magustuhan natin to. So tikman na natin. As a wheat beer mga tropa ko, konti pa lang yung mga natitikman ko na ganitong klase ng beer. Ang masasabi ko dito sa beer na to mga tropa, may pagkatamis siya. So kung hindi ka mahihilig sa mga flavored beer, kung hindi ka mahilig sa mga matatamis na mga beer, hindi para sa iyo tong ganitong beer. So sa mga mahilig din uminom ng mga beer, kagaya ng mga Sunmig Apple or yung Sunmig na lemon, halos medyo ganun yung timplahan niya. Pero syempre, eto ay wheat beer. Napaka-refreshing ng inumin. Ibang-iba kasi yung mga wheat beer kung ikukumpara mo sa mga Sunmig. Pero medyo ganun yung taste profile niya. Napaka-smooth niyang inumin, napaka-refreshing. May pagkatamis, siguro mga 3.5/5 yung tamis niya. Ganun talaga as in, para siyang candy or para siyang concentrated juice na nagkatawang beer. Ganun yung parang pinaka-explanation ko sa kanya. Pero at the same time, masarap siyang inumin. For sure ako ang mga target neto yung mga mabababa yung alcohol tolerance. Kaso nga lang medyo may kamahalan to. Kung mga heavy drinker ka, hindi ko sa iyo masasuggest to. Medyo may pagkatamis siya. Tsaka parang yung body niya as a wheat beer, medyo mahina na yung tipong pagka-beer niya. Medyo malakas din yung pagkaka-flavor niya ng
peach. Yun lang yung masasabi natin, no? 3% alcohol by volume. Sa iba, sa India or kung saan mang lupalo, 5% daw sa kanila to. Kung tatanungin nyo ako mga tropa kung bibili pa ba ako ulit ng ganitong klaseng beer, Hoegaarden Peach na wheat beer, para sa akin, medyo nagustuhan ko siya, medyo bibili-bili pa rin ako nito. Although may kamahalan siya, pero ang sarap niyang inumin. Meron siyang hahanap-hanapin mo na lasa na magugustuhan mo. Lalong-lalo na kung medyo mahilig ka sa mga Sunmig Apple na klase. Salin pa natin yung iba. At ito yung ating pulutan. Wala siyang masamang aftertaste. I don't have much to say na mga tropa tungkol dito sa flavor profile na itong wheat beer na Hoegaarden. Ang masasabi ko lang dito, konting recap lang tayo. Matamis, sweet, refreshing. Para siyang juice na nagkatawang beer. Andun talaga yung parang style beer niya na ayun nga, wheat beer. All in all, good experience. And ang sarap niyang i-straight. Lalong-lalo na yung tipong uhaw na uhaw ka. Tapos ito yung una mong makikita sa rep mo. Talagang mapapainom ka dun eh. So parang ayun din yung nasabi ko nung mga nakaraan nung tinikman ko tong Hoegaarden. Ang sarap din itong ganitong brand na mga beer. Ang nakikita ko lang talaga na bad side para dito, yung kanyang presyo. Medyo may kamahalan siya. Kung hindi talaga ako nagkakamali, parang mga around 180 ko siya nabili sa supermarket. So itry nyo na lang din na bumili sa online. Maglalagay ako ng link dyan sa description para makabili din kayo neto. May mga variant din neto na nasa bote. Ang binili ko lang yung nasa incan. Hindi ko naman nalalasahan kahit papano yung lasa niyang pagka-metallic, pero siguro mas refreshing inumin yung mga nasa bote. Yun lang, no, suggestion ko lang sa inyo na ang itry nyo sa pagbili ng ganito yung mga nasa bote. So kung meron kayong mga nakikita sa mga 7-Eleven, although mga pricey rin siya, good experience mga tropa. Cheers! Like, share, and subscribe. Hoegaarden, rate natin siya ng 3.5 over 5. Bye-bye! Sabay-sabay tara, tikman natin sa bawat shot hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak, walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan, hanggang sa magdilim na di pa rin bitawas. Sige, ituloy.